pakinggan ho natin yung iyakan po nung mga kandidatong parang pinabili daw po ng suka, mga bossing. Pero, ang mga ugali, team, nakita ko doon sa kaibigan natin, no, nag-post siya. Sabi, Team Maasim. Team Maasim daw. Sabi ko, hindi. Para naman timburat yung mga yan. Ay, putek na yan kung ano-ano na naman nasasabi ko. Hindi, parang timburat naman talaga. So, sorry na. Late na naman eh. Madaling araw na kaya hindi na nanonood yung mga kabataan. Sorry. Okay. Paano, pakinggan po natin yung kanilang mga hinaing. Nasaktan po yung timburat. Ayan, PDP laban na nga lang. Sorry na. Para naman talagang Team Ratbu. O game! Pinweltahan ng mga kandidato sa pagkasenador ng partidong PDP ang patutsada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang nag-deliver lang ng suka ang ilang mga pambato nila. Higit pa. Totoo naman mga kababayan. Eto, yung una, hindi ko alalik. Hindi ko kilala. Eto, si Rodante Marcoleta, kung ano-ano ang sinasabi. Gustong manalo, pero yung diskarte, gustong matalo. Si Bato de la Rosa, alaws naman din mga bossing. Wala namang alam to sa Senado eh. Etong si Go, si Bungo, wala namang alaws din naman ding alam yan. Dinadala lang ng mga DDS na uto-uto. Dating Pangulong Duterte, hindi naman tumatakbo. Si Binoy lalo. Eto yung talagang literal na pinabili na suka. Tapos yung nasa likod niya, hindi ding alalik, hindi kilala. Si Jimmy Bondoc. At pangalawa, sa susunod, kay Binoy na pinabili ng suka, yang si Philip Salvador. Game, pakinggan natin. Ng PDP, marami raw sa kanila ang abogado at merong binabatbat. Live mula sa San Juan City, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, dumating naman dyan si dating meron daw abogado, meron daw sa kanilang mga abogado. Hindi naman po kailangan maging abogado. Lagi. Kung ikaw nga, abogado, yung silbi mo naman sa tinatakbuhan mong posisyon, mga kababayan, para lang po sa iisang pamilya. Di ba? Wala din. Para ka ding pinabili lang ng suka. Isa ka nga abogado. Pumapatol ka doon sa mga walang ebidensya na mga patutsada sa Pangulo. Hindi ka lang parang pinabili ng suka. Kasama ka pa sa Team Ratbu. Di ba? Pangulong Rodrigo Duterte. Julius, hinihintay pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para pangunahan itong proclamation rally ng mga pambato ng PDP laban sa Senado. Yan. Kanina, Yan ang pambato nila. At alam ko, si Vic Rodriguez ba sinama na sa PDP laban? Bot ng mga kandidato, yung mga patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas lumutang pa ang hidwaang Duterte Marcos dahil dito sa Club Filipino na kilalang bulwagan ng maraming pagtitipon ng Liberal Party. Saklap ho no, tawagin ka. Bakit ka alam niyo mga kababayan, para ho sa akin, mas karapat dapat pa ho si Mark Gamboa kaysa dito sa mga ito, mga bossing. Sabi ni Ginger Cat, Boss Mark, nag-withdraw man daw si Doc Willie dahil sa health condition. Opo, totoo po. Nag-withdraw si Doc Willie Ong dahil po, alam naman natin na may sakit siya mga kababayan. And tinry niya, sinubukan niya kung kakayanin, pero siguro hindi pa ganun kaigi ang kanyang karamdaman, ang kanyang pakiramdam ho mga bossing. Kaya ang isinisigaw ko dito, sinasabi ko sa inyo, mas maigi pa si Mark Gamboa kaysa dito sa mga ito, mga bossing. Na wala namang gagawin sa bayan natin. Na tumatakbo lang ho bilang senador para doon sa dating Pangulo at doon sa Vice Presidente at sa pamilya Duterte ho, mga kababayan. Naos ang event. Hindi raw nila kayang tapatan ng puwersa at makinarya ng Administrasyong Marcos. Kaya ngayon palang nagsagawa ng proclamation rally ang PDP para sa mga pambato nila sa pagkasenador. Siyam na ang kanilang kandidato. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7. O si Vic Rodriguez yata yung yung isa. 8, sino pa isa? Bato at Marcoleta, withdraw na, sabi ni Raul Torralba. Oo, si Marcoleta, konting panahon pa hinihintay niya, magwi-withdraw yan. Pag nakonbinsi niya na yung sarili niya, na walang patutunguhan yung kandidatura niya, na makukubeta yung kandidatura niya, magwi-withdraw yan mga kababayan, maniwala ho kayo, hindi tutuloy yan. Tapos, ang iaalibay, yung yung pakiramdam ko hindi okay eh. Tapos i-adopt si dating Executive Secretary Vic Ayun. Rodriguez na ngayon kritiko ng Administrasyong Marcos. Ayan na. Sa paglatag ng mga plataporma, hindi nila pinalampas ang patutsada ni Pangulong Plataporma lang naman mga bossing yung mga plataporma niyang mga yan, ipagtanggol ang mga Duterte. Plataporma siguro ni Vic Rodriguez magpa-hair follicle test ang Pangulo. Na ipit siya kay Luke Espiritu, mga bossing. Ipit na ipit siya, wala, napahiya siya doon sa debate nila. Pinagmuka ni Luke Espiritu, mga kababayan, na bitter lang si Panort. Si Vic Rodriguez. Si puting ulo. Puting ahas. O, tuloy. Bongbong Marcos na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po pakinggan na kami daw yung aming Lalo ito. Yung nagsasalita na si Bato de la Rosa, napakasakit pong pakinggan na kami daw po ay pinabili ng suka. Totoo naman. team sa PDP ay parang nagbibinta lang na ng suka tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kaya tunihin nyo? Abogado yan! Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. May Ano yun? Yun na naman, paulit-ulit. Ginto na naman. Paulit-ulit mga kababayan. Uulitin nila yan tapos sasabay, hair follicle test. Sa mga susunod na mga mga susunod na mga campaign rally niyang mga yan, mga bossing, ang sisigawan niya na hair follicle, hair follicle. Yung mga isisigaw niya mga yan. diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Hindi mo naman ginagamit ng ayos. Di ba? Hindi ginagamit ng ayos. Eto si Vic Rodriguez, hindi naman ho siguro matatanggal o masisibak sa Malacanang yan. Kung walang mga naging issue nung nagbebenta daw ho ng posisyon. Hindi naman ho siguro matatanggal to kung hindi nagkaroon ng issue sa sugar importation at kung iba-iba pa, mga bossing. No? Isa ho yan sa dahilan na pinaniniwalaan ko kung bakit nawala si Vic Rodriguez sa Malacanang, mga kababayan. Kasi bakit? Yun, nagiging anay sa Malacanang, mga bossing. Isa sa sumisira sa Malacanang. Natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Ito naman si Boy Bilihin. si Marcoleta. Tuloy mo. Di ba, siya din yung nagsasabi na mahal daw po yung presyo ng kamatis, kung di ako nagkakamali. Tapos chinek ng mga vloggers, hindi naman ganun kamahal yung presyo ng kamatis. Yung hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Hindi nila alam. Wait lang. Sapagkat karamihan Wait lang. May Pilipino ba na hindi kumakain ng suka? May Pilipino ba na hindi nagsasawsaw sa suka? Mga kababayan? Malabo yata. May Pilipino ba na ayaw ng adobo? Siguro meron paunti-unti. Pero hindi mo pa din maiiwasan na ang isang Pilipino magsawsaw sa suka kapag may chicharon yan. Parang malabo yung sinasabi ni Marcoleta. sa kanila na involved sa korupsyon. Senator Flavio. Iginit din nila Maganda yung sinasabi nilang mga korupsyon. Bigyan nila ng ebidensya. Kagaya na lang po nung investigasyon kay Inday Sara Duterte. Mga bossing, no?
Ang lalakas magsalita na ang lalakas ng loob na magsalita na may korupsyon sa administrasyon. Pero takot silang pag-usapan yung nahaharap na issue kay BP Sara, mga bossing. Di ba? Sakit, no? Tumatakbo ka, kumakandidato ka bilang senador. Sabihin, para kang pinabili lang ng suka, nabigyan ka na ng COC. Kung bakit silang lahat ay dapat manalo sa harap ng nakabingbing impeachment Ay, nako, nakita nyo ito, lalabas ang katotohanan, mga bossing, kung ano talaga ang pakay. trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto niyo ba matanggal si VP Sara? Ipanalo niyo ang mga senador namin. Si dating Pangulong So, ibig sabihin pala niyan, mga bossing, kapag ka natalo silang lahat, ay panigurado, alam na nila ang kalalagyan. Sibak sa posisyon ang vice-presidente. Kaya pala nagmamakaawa na si Vic Rodriguez, ikampanya niyo po ako. No? Isa-isain ulit natin. Mula sa kaliwa, o yung naka-jacket na kulay piatos. Puro piatos yung kulay ng jacket nila, oh. O, yung may hawak na suka sa kaliwa, hindi ko kilala yan. Paano man analo yan? No? Rodante Marcoleta. O, nasa 25 pataas ang kanyang pangalan. Si Bato de la Rosa, naglalaro sa 12 hanggang 17 ang kanyang pangalan. Delicate yun. Ang tsansa lang na manalo at makaupo sa number 12, si Bato de la Rosa, mga bossing, 15% lang. Si Bungo, ang nag-iisa na nasa loob ng top 12, mga kababayan. Si Robin Padilla, nasa loob na yan. O, di ba? Ito, yung pangalawa na nasa likod ni Robin Padilla, hindi ko kilala ulit yan. Huwag na natin banggitin yung pangalan. Baka makakuha pa ng 1 boto yan. Jimmy Bondoc, nandun din, katabi ng pangalan ni Marcoleta. Si Philip Salvador, kasama nung pangalan ni Marcoleta, pang 27. Si Buloyski, ganun din. Si Vic Rodriguez, ganun din. O ano inaasa nitong mga ito? Wala. Ano? Tapos dagdagan mo pa nung sinabi ng Senado na hindi agad tayo mag-uumpisa ng June 12, ng June 2 sa unang session namin na pagbabalik. Maaari na mag-umpisa yan pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Di wala na ho sila doon. Wala nang Bato de la Rosa. Wala na din yung ibang mga maka-Duterte. Yun ang dapat. Yun po ang discarding tama, mga bossing. Kaya doon sa mga nagsasabi, etong impeachment naman, pinapatagal-tagal. Lalo na kayo po ay pabor doon sa impeachment. Nako, mas okay po sa atin na tumagal yan. Mas okay po sa atin na maklear lahat ng mga Duterte senators bago mag-umpisa yan. Nang sa ganon, yung mga boboto para doon sa impeachment na yon ay boboto na aayon po sa ebidensya at naaayon po sa investigasyon, mga bossing. O, di ba?